Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action comedy film na tinatawag na Red Notice. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Oh, what the Noong unang panahon, may isang prinsipe na nagregalo kay Reyna Cleopatra ng 3 itlog na binalutan ng mga diamante. Ang mga ito ay nakilala bilang 3 itlog ni Cleopatra. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring lamang itong alamat at haka-haka hanggang sa taong 1907 nang may isang magsasaka sa Cairo na di sinasadyang matagpuan ang 2 sa 3 itlog. Ngunit nananatili pa rin ang misteryo kung nasaan ang pangatlong itlog. Totoo nga bang may ikatlong itlog, o nasa kamay na ito ng isang taong hindi pa natutukoy? Hanggang ngayon, walang kasagutan sa tanong na ito. Sa kasalukuyan, isa sa 2 natagpuang itlog ay nakadisplay sa isang museo sa Rome. Nagsisimula ang pelikula sa paglitaw ng isang FBI agent na si John Hartley, isang profiler na dalubhasa sa mga krimen na may kinalaman sa sining. Kasama niya ang ilang opisyal ng Interpol at isang inspector na nagngangalang Dos. Dumating sila sa isang museo upang pigilan at hulihin ang pinakamalupit na art thief sa buong mundo, si Nolan Booth. Target ngayon ni Nolan ang isa sa mga itlog ng Cleopatra, na napaliligiran ng mga diamante sa palibot nito. Tiwala ang mga tauhan ng museo na wala silang dapat ipag-alala kaya't kinwestiyon nila ang impormasyon ni John. Ipinaliwanag ni John na nakuha niya ang tip mula sa isang taong nagngangalang Bishop. Nang puntahan nila ang lugar kung saan nakaimbak ang itlog, tumambad sa kanila ang isang pekeng bersyon nito, nakuha na pala ni Nolan ang orihinal na itlog habang nagpapanggap bilang isang bisita. Upang patunayan ang kanyang tip, ibinuhos ni John ang soda water sa itlog. Nang mapatunayang peke ito, napaniwala na rin ang lahat. Samantala, si Nolan, na ipinagmamalaki ang kanyang sarili bilang pinakamahusay na magnanakaw ng sining, ay nagsimula ng isang matinding habulan laban kay John. Dahil sa liksi at pisikal na kahusayan ni Nolan, nagawa niyang makatakas kahit pa may ilang sagabal sa kanyang daan. Makalipas ang ilang sandali, nalaman na lang ng lahat na si Nolan ay nagtago sa Bali. Subalit hindi nagtagal ang kanyang kalayaan, dahil sa tulong ng impormasyon mula kay Bishop, natunton siya ng mga puwersa ng Interpol at ni John. Dito, tuluyan na siyang naaresto at nakumpiska ang Cleopatra Diamond Egg. Ngunit habang inihahanda ang itlog para ilabas, isang babaeng nakasuot ng itim, nakahawig ng isang operatiba ng Interpol, ang lihim na nagpalit ng orihinal na Cleopatra Diamond Egg ng isang peke, nang hindi ito namamalayan ni Newman. Habang nagpapahinga si John sa isang kafe, biglang lumapit sa kanya si Inspector Dos. Ipinakita niya kay John na ang Cleopatra Diamond Egg na nakuha mula kay Nolan ay isa palang peke. Dagdag pa rito, ipinakita rin ni Inspector Dos ang ebidensya ng isang $8 milyong deposito sa account ni John, dahilan upang siya ay arestuhin sa hinalang ibinente niya ang pinakapinaghahanap na obra sa buong mundo. Dahil dito, ipiniit si John sa isang supermax prison sa gitna ng kabundukan ng Russia. Sa kanyang pagdating, nagulat siya nang malamang ang kanyang kakosa ay walang iba kundi si Nolan. Dahil magkasama sila sa iisang selda, napilitan silang magkausap at nagkaroon ng pagkakataong makilala ang isa't isa. Habang kumakain ng tanghalian, ibinunyag ni Nolan ang tungkol sa isang Egyptian billionaire na may anak na babae na nagngangalang Cleopatra. Sinabi niya na ang sino mang makapaghahandog ng 3 itlog sa kasal ng anak ng bilyonaryo ay makakakuha ng gantimpalang $300 milyon. Bagamat kaakit-akit ang halagang ito, wala silang impormasyon kung nasaan ang ikatlong itlog. Gayunpaman, may nalalaman si Nolan tungkol sa pangalawang itlog, nasa kamay ito ng isang kilalang international arms dealer. Mahigpit na nakatago ang itlog sa isang lihim na vault na sinasabing halos imposibleng mapasok. Sa isang pagtatangkang guluhin si John, malakas na ibinunyag ni Nolan na si John ay hindi isang pulis kundi isang FBI agent. Dahil hindi pabor ang mga preso sa mga alagad ng batas, agad silang nagalit at sinugod si John nang walang pag-aalinlangan. Dahil sa kaguluhan, parehong dinala sina Nolan at John sa opisina ng warden. Doon, isang malaking revelasyon ang naghihintay sa kanila. Ang taong nasa harapan nila ay walang iba kundi si Bishop, ang maalamat at misteryosong magnanakaw. Mas lalo pa silang nagulat nang matuklasang si Bishop ay isang napakagandang babae, isang bagay na hindi nila inaasahan. Ibinunyag rin ni Bishop na siya mismo ang naglipat ng $8 milyon sa account ni John, dahilan kung bakit pinaghinalaan ito ni Inspector Dos at ng mga awtoridad bilang tunay na magnanakaw ng itlog.
Pagkatapos, nag-alok si Bishop ng isang kasunduan, tutulungan nila siyang hanapin ang pangalawang itlog mula sa arms dealer, pati na rin ang pangatlong itlog. Dahil sa mga recordings mula sa selda ni Nolan, alam na ni Bishop na may impormasyon ito tungkol sa kinaroroonan ng ikatlong itlog, isang bagay na itinago niya kay John. Nang tumanggi ang dalawa sa alok ni Bishop, iniwan niya sila, at iniutos ng warden na pagtrabahuhin sina John at Nolan. Una, inutusan silang magbuhat ng bato upang takpan ang isang butas sa pader ng kulungan, at pagkatapos ay pinaghugas ng pinggan. Kalaunan, napilitan silang magtulungan upang makatakas. Si Nolan, na puno ng ambisyon, ay nais makuha ang tatlong itlog ni Cleopatra upang patunayan na siya ang pinakamahusay na magnanakaw sa mundo, habang si John naman ay determinado na mahuli si Bishop at linisin ang kanyang pangalan. Ginamit ni Nolan ang sabon na may glycerin upang makalikha ng distraction sa mga gwardya. Dahil ang bilangguan ay nasa gilid ng isang matarik na bundok, napilitan silang dumaan sa isang makitid at delikadong daanan, isang maling hakbang na kahit 3 sentimetro lang ang layo ay maaaring ikamatay nila. Nang marating nila ang isang tulay, agad na tumakbo si Nolan patungo sa kabilang dulo upang paganahin ang isang naghihintay na helicopter, sabay pinabagal ang pagtawid ng mga gwardya. Habang naipit si John sa tulay, pinukaw ni Nolan ang atensyon ng mga gwardya sa pamamagitan ng pagpapaputok mula sa helicopter, na nagbigay kay John ng pagkakataong makatalon at sumampas sa chopper. Subalit, bago sila tuluyang makatakas, isang gwardya ang bumaril gamit ang isang rocket launcher. Sa kabutihang palad, hindi ito tumama, kaya't ligtas silang nakalayo. Sa kanilang pinagtakdang landing site, kinailangang aminin ni John ang lawak ng koneksyon ni Nolan. Mabilis silang sumakay sa isang pribadong eroplano na pagmamay-ari ng isa sa mga kakilala ni Nolan. Dito, ipinaliwanag ni Nolan ang kanilang plano upang nakawin ang pangalawang itlog mula sa arms dealer sa isang masquerade ball. Ipinakita ni Nolan ang kanyang naimbentong face-changing app upang malampasan ang biometric security ng vault, habang ang tungkulin naman ni John ay nakawin ang cellphone ng arms dealer upang makuha ang dynamic password, na nagbabago kada 10 minuto. Ngunit, muli silang nabigla nang mapansin nilang naroon na rin si Bishop sa naturang party. Dahil dito, napilitan silang magsanib puwersa upang maagaw ang itlog at mahuli si Bishop para sa mga awtoridad. Ngunit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, lumabas na matagal nang magkaibigan si Bishop at ang arms dealer mula pa noong middle school. Kalaunan, dinala sina John at Nolan sa isang underground area sa ilalim ng isang bullfighting arena, kung saan sila'y iginapos at ininteroga tungkol sa lokasyon ng pangatlong itlog. Sa simula, tumangging magsalita si Nolan, ngunit nang makita niyang sinasakal ng arms dealer si John hanggang halos mawalan ito ng malay, napilitan siyang isiwalat ang lokasyon ng ikatlong itlog. Sa sandaling malaman ni Bishop ang kinaroroonan ng pangatlong itlog, agad niyang pinatulog ang arms dealer gamit ang isang lason at umalis patungong Egypt upang hanapin ang huling itlog. Samantala, kahit na bahagyang nahihilo at mahina dahil sa lason, sinubukan pa rin ng arms dealer na barilin ang dalawa. Ngunit nagmintis ang kanyang putok, dahilan upang magkaroon ng pagkakataon si John na makawala mula sa kanyang pagkakagapos at tuluyang patumbahin ang arms dealer. Mabilis na tumakbo sina John at Nolan paakyat ng hagdan upang makahanap ng exit, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, natapos sila sa gitna mismo ng arena, direkta sa landas ng isang nagngangalit na toro. Sa susunod na eksena, makikita na silang sakay ng tren patungo sa Argentina. Sa loob ng isang compartment, inamin ni John na hinahabol niya ang tatlong itlog upang linisin ang kanyang pangalan. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Nolan kung paano niya nadiskubre ang tungkol sa itlog. Noong 1945, isang antique dealer na nagngangalang Rudolph, ang personal na art expert ni Adolf Hitler, ang pinaniniwala ang huling taong nakahawak sa ikatlong itlog. Ngunit matapos ang kanyang misteryosong pagkamatay, maraming treasure hunters ang naghanap dito, kabilang ang sariling ama ni Nolan. Ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng ilang mahahalagang artifact, isa na rito ang relo ni Rudolph. Sa loob nito, may nakatagong coordinates na nagmamarka ng lokasyon ng ikatlong itlog, pati na rin ng iba pang yaman sa kagubatan ng Argentina. Habang sinusundan nina John at Nolan ang relo sa gitna ng masukal na gubat, biglang nagalit si John at itinapon ang compass ni Nolan. Ngunit sa pagtama nito sa lupa, may narinig silang kakaibang echo, isang palatandaan na may nakatagong lagusan sa ilalim ng kanilang kinatatayuan. Sa puntong ito, tila abot kamay na ni Nolan ang kanyang pangarap. Sa loob ng lihim na silid,
Isang kayamanan mula sa panahon ng Nazi ang kanilang natuklasan. Kabilang dito ang 1,931 Mercedes na may armored plating at bulletproof windows, na kahit lumang-luma na, ay mukhang gumagana pa rin. Ngunit hindi nagpadala si Nolan sa mga mamahaling kayamanan, at agad niyang natagpuan ang pangatlong itlog ni Cleopatra. Subalit bago pa sila makatakas, biglang dumating si Bishop, may hawak na baril at handang makipaglaban. Ilang sandali pa, sumulpot din si Inspector Dos at nagpaputok ng baril sa kanilang direksyon, dahilan upang mapilitan ang tatlo na magsanib puwersa para sa isang mabilis na pagtakas. Pagkatapos nilang makatakas sa mga pulis, si Nolan ang unang lumabas hawak ang itlog. Saglit niyang inisip na iwan sina John at Bishop, ngunit dahil sa koneksyon na nabuo sa pagitan nila, bumalik siya upang hanapin si John sa ilalim ng tubig. Sa kanyang pagbalik, nadiskubre niyang hindi nalunod si John, bagkus, nasa tabi lang ito ng itlog. Sa puntong ito, mukhang pabor na ang sitwasyon kina John at Nolan. Hawak ni Nolan ang ikatlong itlog, na maaaring magpatunay na siya na ang pinakamahusay na magnanakaw sa mundo, higit pa kay Bishop. Ngunit sa isang nakakagulat na revelasyon, nalaman na sina John at Bishop pala ay magkasabuat mula pa sa simula. Matagal ng planado ni John ang lahat, hinayaan niya si Nolan na matunten ang ikatlong itlog dahil alam niyang tanging ito lang ang may impormasyong kailangan. Nang hindi alintana ang kanilang pagkakaibigan, iniwan ni John at Bishop si Nolan na nakaposas sa isang puno, naghihintay na mahuli ng mga pulis. Kasabay nito, lumipad sina John at Bishop patungong Cairo upang ibenta ang ikatlong itlog kay billionaire bilang regalo sa kasal ng kanyang anak. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga awtoridad sa kasal sa Cairo at hindi lamang nakuha ang itlog kundi inaresto rin ang billionaire sa kasong pagbili ng mga ninakaw na Nazi artifacts. Samantala, sina Bishop at John ay matagumpay na nakatanggap ng kanilang $300 milyon na premyo, na agad ding naideposito sa kanilang account. Dahil sa dami ng kanilang pera, inakala nilang maaari na nilang tamasahin ang buhay. Sa isang eksena, makikita si John na nagpapahinga sa isang marangyang yate, kasamang nag-e-enjoy si Bishop. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay biglang naputol nang lumitaw si Nolan. Bukod sa pagiging eksperto sa pagnanakaw, pinatunayan din ni Nolan na isa siyang bihasang escape artist. Ibinunyag niyang isinumbong niya ang kinaroroonan ni John kay Inspector Dos, at bilang ganti, hiniling niyang i-freeze ang lahat ng kanilang assets. Dahil dito, nawala kay John at Bishop ang kanilang $300 milyon. Ngayon, may isang alok si Nolan sa kanila, magtulungan silang tatlo para sa isa pang high-stakes heist, o magpaiwan at mahuli ng mga awtoridad. Sa anumang kaso, opisyal nang itinalaga ang tatlo sa ilalim ng Red Notice, ibig sabihin, sila na ngayon ang pinaka-pinaghahanap na mga kriminal sa buong mundo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.